Okay, so in this topic, we're going to change the suit ng ating customer. Okay, so just to recap yung mga procedures on changing the background. So click the magic wand tool, select, click the background, and shift click to refine the selection. Okay, and let's change the background to say red or blue. Okay, so and press delete to change the background, and let's edit the person. Select inverse and just press F12 para pumuti ho yung ating customer. Okay, so kung pumuti na ho, zoom po natin ng konti. So may mga himulmul po sa buhok, so deselect po muna natin ng saglit lang. So and press or select the eraser tool, lakihan natin by the right square bracket para ma-refine natin kung ano man yung hindi na select ng magic wand sa kanyang buhok. Okay, of course pumuti po yung buhok niya kasi dun sa epekto ng F12. So we will burn the hair para bumalik sa kanyang pagkakaitim. Okay, so hindi po natin na-isolate yung background. So in this case, na-alter natin yung background. Okay, so madali lang naman ibalik yan using magic wand to select the blue background and shift click to refine the selection and press delete. Okay, so pantay-pantay na naman ho yung background. Okay. And of course, papalitan no natin yung damit. So open lang ho natin yung sample suit dito. Okay, so sa DBD4 ho, madami po tayong suit doon. More than 300 suits for male and female. Okay, so in this case, nakaharap po yung ating customer. So pipili po tayo ng damit na nakaharap din. Okay, so using the move tool, so just click, drag po natin, tapos drop po natin dun sa tao. Okay, and we will close now the suit. Okay, so let's deselect the selection, so para ma-focus po dun sa damit. So yung mga bilog-bilog ho na nagpakita sa corner, dun ho natin hihilahin yung damit. Okay, so just using the move tool para ho i-resize yung damit. Pepesto natin ng maganda. So using the mouse or your arrow keys sa keyboard. Okay, so sundin natin yung kanyang balikat. Okay.
Okay? So, let's zoom para makita natin yung fine details ng pagkakakabit ng kanyang damit sa kanyang katawan. Okay, so kung maganda na po yung fit niya, okay, so press enter para mag-position na ho. Okay, so yung block po na nakikita po natin doon sa tao, so just click yung background layer kung nasan po yung ating image, and using eraser tool, erase lang ho natin yung mga nasa labas. Okay, so yung nasa loob, hindi po natin pwedeng gamitan ng eraser tool kasi nga ho, magiging background color din ho siya. So, ang gagamitin na natin is the clone stamp tool. Okay? So, press S dun sa keyboard. Yung kanyang keyboard shortcut. Alt-click dun sa source niya. Okay? Dun sa skin tone, and brush up lang natin. Okay? Dahan-dahan lang. Para sila ng kulay dun sa skin. So, parang tinatanggal na natin yung black na damit niya. Okay? So, yan na ho yung ating customer. Napalitan na ho natin ng kanyang suit. Okay? So, bago natin i-package yan, or pindutin po yung mga shortcut natin para sa different ID packages. So, mapapansin nyo po yung layers window. Dalawa na ho. Isang layer, background layer, kung saan nandun ho yung image natin. And yung isang suit, nandun sa layer 1 yung ating damit. Okay? So, kailangan po natin pag-isahin bago ho natin package. So, by pressing the shortcut key na F3. Okay? Flat or merge. Okay? Yan po ay shortcut ho natin para ho dito sa edit, dun sa layer, merge visible. Okay? Or merge down. Dadalawa lang naman ho sila, no? So, merge visible. Okay? So, naging isa na ho yung damit saka yung tao. Okay? So, ready na po siya sa packaging. So, let's say, package so natin siya ng combo A. Okay? Yung 2 pieces, 2x2, saka 4 pieces, or 7 pieces na 1x1. So, press Ctrl F12 para magpakita ho yung cropping rectangle natin. Okay, so center lang ho natin yung ating rectangle dito. So, and press enter pag okay na. Okay? Okay, so ayan po yung preview kung na-package na po. Okay, so kung ipiprint na ho, dito lang po sa print. Pindutin nyo na ho yung print, kagaya na po yan nung mga ID packages natin.